Dear Kuya Poy, tawagin niyo na lamang po akong Ayesha mula dito sa Montalban, Rizal. Hindi ko na po babanggitin pa ang edad ko. Ayaw ko kasing mahusgahan ako once na mapili ninyo ang kwento ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Katulad ng lahat, dumaan din ako sa puppy love at yung first love stage. Masaya at sobrang iba ang pakiramdam, as in, parang you and me against the world ang datingan noon, Kuya Poy. Yung tipong pinapagalitan kami ng aming mga magulang at nililimitahan ang pagkikita namin ng boyfriend ko noon. Kaya nung hindi na kinaya, ay napilitan na kaming maghiwalay ng puppy love ko na si Michael. Sobrang sakit din pala noon, Kuya Poy, as in, hindi ako makakain. Ganun pala ang feeling. At dito ko nga napatunayan na talaga palang dinamdam ko. At sabi ko, ay hindi mo na ako magseseryoso pagdating sa pakikipagrelasyon. Sa paglipas ng panahon, naisip ko na pumasok muna sa hindi seryosong relationship. Kumbaga, more on fun lang para makamove on lang talaga ako ng tuluyan kay Michael. Kasi Kuya Poy, kahit ilang taon na ang lumipas, ay ramdam ko pa rin ang sakit na naiwan nito sa puso ko. Hanggang sa pumasok na rin ako doon nga sa FUBU o yung Fun Body Setup. Isa lang naman ang taong nakakasalumuha ko sa ganitong klase ng setup. Kumbaga, exclusive at safe naman ang usapan namin ni Henry sa isa't isa. Noong una ay okay naman. Maayos ang ginagawa namin ni Henry. Parehas naman kasi kaming nasisiyahan sa pinili naming desisyon. Ilang buwan lang ang lumipas ay nagkaroon na ng girlfriend nga itong si Henry. At kasabay noon ay inihinto na namin ang aming FUBU setup. Wala namang naging epekto sa akin emotionally, given na wala rin naman talaga akong nararamdaman na special na feelings para kay Henry, kundi yung saya kapag magkasama kami sa kama. Pero ang setup namin ni Henry ang nagpabago sa akin ng malala. Sa ilang beses at kahit gaano nga ka-safe na ginagawa namin ng ka-fun body kong si Henry, ay nabuntis pa rin niya ako, Kuya Poy. Agad kong sinabi ang natuklasan ko sa kanya. Pero imbis na tulungan at alalayan ako, ay para bang binuhusan pa ako ng malamig na tubig sa sinabi niyang pumayag naman daw ako para maging parausan para sa kanya. Kaya for sure, ganoon din daw ako sa ibang lalaki. In short, sa pinagsamahan namin ay hindi siya naniwala na siya ang tatay ng dinadala ko. Kaya tinalikuran niya kami ng magiging anak niya. Kaya naman, heto, mag-isa akong hinaharap ang aking pagbubuntis. Ngayon dahil nga sa kagagahan ko, Kuya Poy, ay wala rin akong karapatan na magreklamo. Dahil unang-una, alam ko na masyado akong nadala sa damdamin ko at hindi ko man lang ginamit ang utak ko. Kaya nauwi ako sa sitwasyong nagpapabigat ng aking damdamin ngayon at nagpapasakit pa ng aking ulo. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, alam kong marami ang tataas ang kilay sa storyang ibinahagi ko sa inyong programa. Gayunpaman, sana ay magkaroon pa rin ako ng espesyal na puwang sa inyong mga puso para maunawaan ang nagawa kong pagkakamali. Umaasa po ako sa inyong programa na sana nga ay matulungan ninyo ako sa problemang hindi ko alam kung papaano ko masusolusyonan. Pauna na po ang aking pasasalamat. Lubos na naghahanap ng kasagutan, Ayesha.
At napakinggan nga po natin ang kwento na ibinahagi sa atin itong si Ayesha na ayun nang dahil sa pagpipigil ng kanyang mga magulang sa kanyang puppy love noon na si Michael. Napigilan silang mapaghiwalay, pinilit daw. Nga lang, nung magkaroon na naman ng pagkakataon para makipagrelasyon, ay nakilala niya naman itong isang nagngangalang Henry na pumayag doon sa setup na hindi seryoso. Ito yung sinasabi ko kanina na irresponsableng pakikipagrelasyon. 'Di ba? Yung walang commitment. Kumbaga ang pagsasama ninyo ay sa ibabaw lang ng kama. O doon lang sa tawag ng laman. How irresponsible. Yan nga po ang sinasabi ni Ayesha na pagtataas ng kilay ng ilan sa atin. Ang nga lang, naging komplikado ang lahat dahil nagkahiwalay na nga itong si Henry at si Ayesha. To be fair with Henry, naghiwalay sila dahil nagkaroon na siya ng anong tawag mo rito, pumasok na siya sa isang commitment. Meron ng girlfriend. Nagpaalamanan ng maayos. Nga lang, naiwanan pala ng punla itong si Ayesha na buntis, mga kapatid. Opo, at ngayon, feeling helpless itong si Ayesha. Ang sabi mo kanina, Ayesha, ay hindi mo na pauhulaan hindi mo na sasabihin kung ano ang edad mo. At ako, huhula na lang ako. Bata pa itong si Ayesha. Dahil hindi mo pa alam ang mga pwede talaga mga consequences na mga pangyayari. 'Di ba? Ito yung sinasabi natin na kapag tayo ay lalong pinipigil, minsan lalo tayong nanggigigil. Lalo na kapag akala natin ay nalingat na yung mga nagbabantay sa atin. Ang pinagtataka ko naman sa iyo, Ayesha, bakit ka pumasok sa isang malabo na relationship with Henry, gayong si Michael naman pala talaga yung gusto mo? 'Di ba? Kung susugal ka na lang, Ayesha, doon na syempre sa taong gusto mo. O 'di ba, mas mainam 'yun. Tsaka yung alam mo na nagmahalang kayo, yung meron kayong history, hindi ko naman magets. Bakit sa iba? Bakit yung ibang tao pa ang pinagtuunan mo ng ganitong risk? Dahil talagang very high risk 'yan ang makipag-sex ka sa isang tao na hindi ka naman pala, wala ka naman palang emotional investment at all. O wala naman pala talaga. O kumbaga parang fubo lang yung pinasok ninyong setup nitong si Henry. 'Di ba? How irresponsible of you. But then again, ang tanong ni Ayesha, papaano? Wala naman akong karapatan. Alam mo, Ayesha, yan ang mga katwiran ng isang medyo kulang pa nga sa dunong, kulang pa sa kaalaman. Kaya ako nahulaan na medyo bata-bata pa ito at mukhang hindi mo pa rin nasasabi sa mga magulang mo ang sitwasyon na kinalalagyan mo sa ngayon. Hindi mo man sabihin yan, lalabas at lalabas dahil sabi nga, bubukol at bubukol ang sinapupunan mo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Kaya sabihin mo na muna ngayon sa mga magulang mo kung ano ang nangyari sa'yo. Na nabuntis ka ng dahil sa, ikaw na rin ang nagsabi, sa kagagahan mo. Kailangan mong tanggapin muna ang mga bagay na ito dahil sigurado mabibigla ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, Ayesha. Kaya ngayon pa lang, tanggapin mo na meron kang pagkakamali. Kaya naman, susundan na rin yan ni Kuya Poy para sa pagpapakalma sa'yo ng konti. Dahil meron kang karapatan na habulin itong si Henry. Hindi pa off the hook si Henry yung nakabuntis sa'yo. Lalong-lalo na sa pagkilala at sa pagtulong sa iyo sa pagsuporta doon sa magiging anak ninyo. Nga lang, Ayesha, kailangan ng mga patunay legally na merong mga nangyari sa inyo, nagkaroon kayo ng sexual relationship nitong si Henry. Maipoprovide mo ba yan? Yan ba ang aatupagin mo sa ngayon muna o yan munang bata sa sinapupunan mo? 'Di ba? Kailangan mong mamili
Kailangan mong mamili. Yes, nakakalungkot at nakakalito ang mga pangyayari sa iyo, pero one at a time, may buhay na nagsisimula sa loob ng sinapupunan mo sa ngayon. Tututukan mo ba muna yan bago tutukan yung kay Henry, yung paghahabol sa kanya, at least sa suporta sa nabuong bata sa inyong kalukuhan pareho na ginawa. Diyan makakatulong. Diyan pwedeng umeksena ang mga magulang mo. Ayan, sa pagpapahayag na, Oy Henry, eto, meron not necessarily kasal. Ay, yung iba kasi ang baka inaakala, pakasalan mo ang anak ko dahil sa nabuntis mo. Hindi ho ganoon. Hindi ganoon palagi. Yun lamang responsibilidad, at least doon sa pinansyal na tulong, sa pagkilala, doon sa bata kung kikilalanin. Oo, ayan, makakatulong sila dyan. Pakinggan mo ang mga payo ng iyong mga magulang. But then again, Ayesha, nandyan na yan, wala nang atrasan. Ako naman ay natutuwa na lamang dahil hindi mo inisip katulad ng iba na ipalaglag yung bata. Oo, yan na lamang, matuwa ka dyan sa parting yan dahil hindi pumapasok sa isipan mo na ipalaglag yung bata, kalimutan na lang ang lahat ng ito, itago na lamang ito sa mga magulang ko dahil yan yung mas habang buhay na pagsisisihan mo. 'Di ba? Yes, meron tayong problema ngayon, pero ang hanap natin ay yung solusyon. Okay? Kaya naman, Ayesha, ang maipapayo ni Kuya Poy sa iyo, kahit na medyo talagang mabigat yung problema mo, unang-una, tanggapin mo yung pagkakamali mo. Pangalawa, harapin mo na ang mga magulang mo o kung sino man ang guardian mo. Dahil dyan sa pag-amin mo ng kagagahan mo na. Oo, meron ng bata. I'm sure mapapagalitan ka pero kailangan kanilang unawain. Dahil mas mahal ka nitong mga taong ito kesa doon sa taong katulong mo nung nabuo lang yung batang yan. For now, I suggest wag mo munang i-stress yung sarili mo, pero kailangan mong sabihin sino nga ba talaga yung nakabuntis sa'yo at hayaan sila. Hayaan ng mga magulang mo na humabol o makipag-usap at least. Dito kay Henry, may pananagutan siya dyan. Sa ilalim ng batas, you are protected. Huwag mong iisipin na ikaw ay nag-iisa at malaman natin ang ano ninyo, no? Ang magiging arrangement din with Henry. Kasi hangga't di natin alam yung sagot niya, makikipag-cooperate ba siya? Sabi mo nga kanina, hindi naniniwala itong si Henry na kayo lang exclusively ang nagsisiping. Sabi mo, exclusive ka kay Henry, pero dahil nga doon din sa manner ng relationship na meron kayo, FUBU, kailangan mo ring i-establish sa kanya na siya lang ang nakakasiping mo. 'Di ba? Medyo stressful pero malaki ang maitutulong ng support system para sa ngayon na maipoprovide ng iyong pamilya. Kaya Ayesha, hindi ko sinasabi na i-distribute natin ang problema, kundi kailangan makahanap tayo ng solusyon within yung ating circle, yung trusted circle natin. At yan yung pamilya. At sana nga rin po, itong kwento na ibinahagi sa atin ni Ayesha, sa ating dear Kuya Poy, di ba ang wish ko kanina, sana maraming mga kabataan, yung mga nakikinig dito, sige na sige, sumama ang loob sa boyfriend. Yung iba ganyan pa, di ba? Sumama ang loob sa boyfriend, nakipagjowa sa iba para maghiganti, nabuntis. Di ba? Sino ang ginantihan mo? Yung boyfriend mo ba? O yung sarili mo? Yung mga ganyan. O kaya naman yung iba dahil nga sa nagre-rebelde sa mga magulang. Sa kung anumang dahilan. Dahil sa pinipigilan sa kanyang love life, katulad nitong nangyari kay Ayesha, pinigilan sa love life. Nakahanap ng pagkakataon, wala ngang formal na karelasyon, walang boyfriend, pero merong ka-FUBU. May ka-fun buddy. Ano nangyari ngayon, Ayesha? Yung fun buddy mo is no fun anymore. Hindi ka na nga kilala eh. 'Di ba? Hindi na masaya nakausap at pinagbintangan ka pa na meron kang multiple partners at sabi niya hindi lang siya. Kasi ganun ang ipinakita mo sa kanya. Hindi kayo talaga, wala kayong commitment na pinasukan. Kumbaga walang respeto.
o talagang sex lang, nothing more, yun nangyari sa inyo. Sino ang ginantihan ninyo? Mga magulang ba ang nasaktan dito? Yes, nasaktan sila. Pero sino ang mahihirapan? Di ba, Ayesha, ikaw rin. Kaya po sa mga bata, hindi lang po sa mga bata, kahit doon sa mga in a relationship na gustong maghiganti at gagamitin yung pakikipagrelasyon na irresponsable, lalo na yung sexual relationship sa iba na mabilisan lang or fun lang na sinasabi, mag-isip-isip ho kayo. Papaano nga kapag ka nabuuan? O papaano ka haharap? Hindi lang sa ibang tao. Papaano ka haharap sa sarili mo? Doon sa, inamin na ni Ayesha, sa kagagahan na ginawa mo. 'Di ba? Sinong mahihirapan? Ikaw. Sino ang pinaghigantihan mo? Hindi naman din yung partner mo, ikaw rin. Sino ang magsisisi? Ikaw. Lalo na kapag nga ikaw ay nagpaka-irresponsable. Okay? Kaya sa mga kapatid po natin, maraming salamat. Eto, sabi ni Rosalina Dalangin, ako Kuya Poy, may anak ako na ang aga rin nag-boyfriend. Grade 8 pa lang. Hanggang ngayon, sila pa rin naman. 5 taon na sila. Hindi ko siya pinigilan kasi nga, ano sabi? Ayan, kasi nga, kapag ka pinigilan mo, lalong nanggigigil na mag-mature ang kanilang isipan. Nagde-date sila, nag-e-enjoy sila sa relasyon nila, at may komunikasyon ako sa boyfriend niya. Nagpapaalam sa akin kapag ka may lakad sila at sinasabi ng anak ko na hindi siya gagaya sa akin na naging single mother. O di ba? Alam niyo maganda rin po na kung nasa tamang edad naman na rin ang para sa mga magulang naman. Kung nasa tamang edad na rin ang inyong mga anak, mapababae, mapalalaki, hindi naman sila halimbawa nagpapabaya sa kanilang pag-aaral. Kailangan nating mga magulang na ipaalala sa mga batang ito na gawin lamang inspirasyon. Yung mga boyfriend o girlfriend na yan. At mas maganda na nakikita ninyo na nandyan nililigawan sa loob ng bahay ninyo. O ang anak ninyong lalaki ay nagpapaalam na alam mo ang punta niya doon lang sa girlfriend niya. Halimbawa, at tama yung ginawa ni Rosalina Dalangin o na meron siyang komunikasyon din doon sa karelasyon ng anak niya. Tama yung ganun. That's responsible parenting. Nga lang, kapag talagang batang-bata pa ang inyong mga anak at isa pa na papabayaan yung pag-aaral, malaki ho ang karapatan ninyo na pigilin muna. Pero gabayan pa rin, hindi ho laging pagalitan yung mga bata na gustong makipagrelasyon para hindi sila nakakaisip na magrebelde o kaya naman ay gumanti sa mga magulang at maitulak nga sila sa pagkakamali na sila rin naman at kayo rin bilang mga magulang ang masasaktan sa bandang huli. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.